morning, Miss Anna. Yes, good morning po. Good morning din, Miss Rachel. Good morning! Happy Saturday! Yan. Yes. At ang topic po natin ngayon, mga kaibigan, Sa palayan naman tayo. Teknik para sa pagpaparami ng ani. ngayon, para malaman natin kung ano yung mga techniques, kailangan tukuyin muna natin, mga friends, mga partners, kung anong dahilan, ba't hindi dumadami ang ani nung iba. Diba? Yes, sa akin, isa sa dahilan is kakulangan sa kaalaman ng pagpapalayan. Kasi kapag kulang sa kaalaman, so nagkakaroon na mali yung application ng abono, mali yung timing, mali yung dami. So nagkakaroon ng mababang ani. Yes. And of course, kapag yung germination rate Aha. ng binhi, mababa. Kasi hanggat mari sana 85%. Kasi ganun ang mga requirements sa mga certified seeds. Yung pong binibili yung binhi, dapat maganda, mataas ang germination rate para tumutuloy siya, no? At saka marunong kayong pumili ng magandang binhi. Mamaya, papaliwanag pa natin ng iba dyan. Mga partners online, ano pa ba ang dahilan? Bakit yung iba mababa yung ani nila? Ayun sa akin factor din kasi yung variety. Yung variety ng kanilang ginagamit. Aha. Oo. Oo. Yes, Miss Rachel. Ayun, kapag meron pang presence ng mga weeds, kasi syempre naaagaw niya yung mga nutrients na kailangan ng palay. Oo. So, kung hindi ka agad naaalis yun. Ayun. Isa pa ring dahilan is kulang sa tubig yung ating pananim na palay. Mhm. At ayaw nilang baguhin yung conventional type na dati nila nakakasanayan na mababa ang ani nila. At saka yung kulang, maling klase, maling panahon ng paglalagay ng pataba, importante po yan. Partners, minsan, naglalagay naman ng abono eh. Eh, ang problema, Ang problema doon, yung pala hindi na abot doon, hindi na ugma doon sa edad ng palay. So, mali yung paglalagay natin. so maling klase, maling dami, Maling dami. maling timing. Ayun. Yes. Ano pa ba? Ang pwedeng dahil sa Dahil naapektuhan ng kalamidad at Ayun. iba pang mga natural disasters. at higit sa lahat, sakit. Yan, Yes. sakit peste. Mamaya po, nako, napakaraming yung matututunan dito po sa ating episode na ito tungkol sa pagpapalayan para doon sa mga nagbabalak magpalayan, mga gustong magbalik, at saka kasalukuyan. Mhm. No, kasi marami dyan ang problema, hindi umaani ng mataas. Oo. Yun. So, kailangan nating tignan kung ano ba yung magagawa natin paraan para dumami. Pero, sabi nung iba, wala nang solusyon yan. Pero sa atin naman, kami po dito sa Team Atobi, kahit pa paano may option tayo. Meron tayong technology na pwede nyong gamitin. Ipapakita namin sa inyo kung ano yung pwede ninyong maging isa pang sistema para kumita. Ayan. Basically kasi dito, sa pagpapalayan, meron tayong 4 na stage. Sa nursery, dyan nagsisimula yung paghahanda ng butil, then sunod yung vegetative naman. Itong vegetative is dito yung tumutubo, dito nakikita natin na tumutubo na yung tiller, lumalabas na yung suwi, which is 45 to 65 days. Oo. Then sa reproductive naman is dito nakikita na natin yung paglabas ng mga uhay. So naglalabas na din Nagbubuntis. yung butil, nagbubuntis. Ito ay umaabot ng 35 days. Yan. Then next is na umaabot naman siya ng 30 days. Mm-mm. Na yun, doon nakikita na natin na lumalabas na yung mga paglalaman. Iyon. So, nakita po ninyo, lalo na yung mga nagbabalak palang magpalayan. Fix pala, Miss Ali, yung reproductive at saka yung ripening Ripening, stage. yes. 35 days yung isa, yung ripening is 30 days. At saka dun sa vegetative stage, depende po kasi yun sa variety. Kaya siya merong 45 to 65 days. Yes. Depende po yun dun sa variety ng binhi po ninyo. Iyon. Ito, isa sa pinakamahalaga. Bago natin maano yung 4 na nabanggit natin, ito muna yung pinakamahalaga. Kasi dito nagsisimula, dito nakasalalay, yung magiging ani natin. Ito yung sa land preparation. Pero partner, yan ang madalas na napapabayaan. Oo, nakakalimutan ng iba kasi hindi, parang nawala na sa ano nila. Ano ba yung kahalagahan ng lupa? Bakit kailangan gawin kong ganito? Bakit kailangan dumaan pa sa ganitong proseso? So, ano ba yung makukuha ko kapag ka ganito? Kasi yung iba, okay na, magtanim na lang tayo.
yung kung ano yung nakagawian natin, yun na, pero hindi nila na na mahalaga pala yun sa ikakabuti ng ani natin. Eh, kasi pundasyon yun eh. Yes. Oo. Parang sa bahay. Mhm. Then, yun. So, sa land preparation, una dyan yung pag-aararo. So, sa pag-aararo, karaniwang ginagawa nila is 3 beses na inaararo ang kanilang taniman. Mahalaga yung pag-aararo dahil, di ba, minsan nakikita natin may mga damo na tumutubo, Ayan. nakusa na lang, tapos yung mga palay na kusang tumutubo, so nakaka-apekto yun doon sa ating mga... Yung mga damo. Oo, na nakaka-apekto yun sa ating mga lupa. Kung hindi natin kasi aararuhin yung ating mga lupa, Ano ay mangyari? magiging sanhi ng mababang ani. Mhm. Dahil ang pag-aararo sa lupa ay nakakatulong upang maging sustainable ang paraan ng ating pagpapalayan at napapaluwag ng lupa yung palayan. Ayun, importante po Mm-mm. kasi yung soil aeration. Bakit po? Dahil po nakakalusot yung mga ugat. So, bakit ba mahalaga na makalusot yung ugat? Sabihin yung pag Mm-mm. kasi nabubungkal, ang ibig lang sabihin ng partner Parang natin. nakakahinga sila. Nakakahinga yung lupa, tapos Mm. kapag nagtanim ka, yung ugat, mas malawak ang... nakakapagpalawa, nalalawak yung Mm. ano nila. So, dahil po, nakadepende po yung ugat sa lupa. So, kumukuha po ng sustansya o nutrients sa lupa yung mga ugat. Kapag hindi po maganda yung pagkakahanda ng lupa, mahihirapan pong magsuhi yung mga ugat. Mm. Sa karaniwan din ginagawa sa ibang province is yung pagsusuyod. After nila maararo, sinusuyod nila. So, 2 beses din na ginagawa yon. So, Pero sa iba, isa lang. Sa amin, so kanya-kanyang style. kanya-kanyang style sa iba't ibang lugar. Meron nga iba, 3 beses, pagka patlang ulit, tapos aararuhin Alam ulit, ko na. susuyudin. Mga partners, alam ko na kung bakit yung iba madalang. Kasi mahal ang bayad. Oo, tama yan. Pero kung At saka- kahit At saka hindi, kasi ganito, dahil yung sa ibang mga province pa, sa ibang mga lugar, hindi pa uso yung hand tractor, nandun pa yung sinauna na Kalabaw, kalabaw, oo. then sumunod, yung parang rotavator ba tawag doon, Yes. na ginagamit na sa Nueva Vizcaya, Oo. yun. Then pagkatapos natin masuyod yan, syempre ipapatag na natin yung ating lupa. Ito yung pinakamahalaga sa lahat, yung pagpapatag ng lupa. Dahil dito po nakasalalay din po yung ating binhi na itatanim. Yun. So, dapat po ay pantay yung lupa, nakakatiyak tayo na pantay po yung lupa. So, dapat dahil Level. naka-level. Tapos, dapat makita po natin na walang malalim, walang mababaw. So, dapat pantay yung lupa at saka meron siyang tubig na 2 to 5 centimeter po yung lalim. So, lubog yung Lubog, lupa yes, dapat. dapat. O, si Miss Ali, pag nagpalaya niyan, dapat alam mo yon. Pagsusuyod. Kasi bakit mahalaga yung pantay? Kasi minsan kapag ka naglalagay tayo, kapag ka medyo may nakaumbok, may nakaano, pag nagpatubig tayo, hindi nakakaabot dun sa kabilang parte. Oo. O hindi rin pantay yung distribution na binibigay natin sa fertilizer kasi nga may nakaumbok, may nakaano. So, May nakalabas na may lupa. nakalabas at saka yung hindi kasi pantay na yun na lupa, doon din nagkakaroon ng tubo ng Damo. Pag natamaan ng araw, may damo. Yes. So, problema. Kaya nga tayo nagbungkal para mamatay yung mga damo doon Buto. Okay. Ngayon, kung gusto natin na magamit ang sustansya kasi yung lupa natin meron na yung mga sariling sustansya yun nga lang mga pundido, yung hindi siya active. Yan, ngayon, kung gusto natin na magamit ang sustansya na available sa lupa, pero hindi nakukuha ng tanim, kasi kulang sa mga active na bakterya. So, nakakatulong dyan yung ating technology, yung Atobi. Kasi yung bakterya sa lupa ay dadami yan, palalakasin. Kapag malakas na sila, maraming tutulong doon sa lupa para mag-breakdown ng nutrients, para makuha ng tanim. Pero po, ang Atobi po ay hindi yan probiotics. Ang Atobi po ay marami pang magagawa yan, pati acidity at salinity ng lupa is natutulungan niya. Isa pa, kinukontra ang pagtubo ng damo. Dahil nga yung, di ba naglalagay tayo ng herbicide sa damo. Kapag may nakita tayong damo, nag-spray tayo ng herbicide. Pero hindi po yan dahil kinokontra na po ng technology yung ating mga damo dahil magkaiba naman po yung frequency hertz ng damo at saka ng
ng damo at saka ng palay. So, mas natatalo po ng enerhiya ng atubi yung damo ng palay. At nagiging organic na rin yung ating mga lupa. Oo, lumalabas na. May option po kayo, mga kaibigan, kung gusto po ninyo, at least meron kayong sistema na isa pa, no, para to increase your harvest. Harvest nyo. Mm. So, dapat lagi nating tatandaan na yung lupa ang isa sa napaka-importante nito bago tayo magsimula sa paghahanda ng ating binhi. Unahin po muna natin yung kalidad ng ating lupa. Yes. And kailangan din po natin doon sa paghahanda naman ng binhi, no, ay yung pong mga sistema, no, para po mabuhay o mapaganda lalo yung tubo ng binhi. Yes. Pero magsisimula po diyan sa pagbili. Alam nyo, marami po tayong mga kababayan na diyan nagkakaroon ng problema kaya tuloy mababa ang ani nila. So, yung pinipili nilang binhi, hindi nila tinitignan yung binibili nila. Dapat po pantay-pantay, ang butil, yung haba. Kasi pag hindi pantay-pantay, sa tingin nyo pa lang, alam nyo nang halong-halong variety yon. So, yung iba talaga naniniguro, bumibili sa mga bilihan ng certified seeds. At lalo na mga ahensyang concerned dyan, yung Pilrice, IRI. May mga nabibilan tayo ng mga negosyante Yes. or korporasyon na kinikilala po ng ahensya na may mga certified seeds. At syempre, yung pagtingin ninyo doon sa mga butil na yan, dapat pwede nyong maisip nyo rin yung testing. Halimbawa, bumili ako dito kay Miss Rachel ng binhi. First time kong bumili dyan. Magkano ang binhi mo? Ay, So, nako, yan na. 50 per kilo. Mura naman. So, ito, pwede nyo testingin para alam nyo kung babalik kayo doon sa binila nyo. Halimbawa, sa 1 kilong binhi, no? Kukuha kayo ng 1 timba, lagyan nyo ng tubig. Siyempre, hindi dapat puno. And then, lagyan nyo halimbawa ng mga 2 dakot ng asin o 3 dakot. Ano? Haluin nyo. Kumbaga, matunaw. Parang dagat, may buoyancy. Kapag tumagal na po yan, lagyan nyo ng, halimbawa, itlog ng mga 60 grams, yung karaniwan laki, or yung ibang ginagawa, yung maliit lang na patatas. Okay. Pag nilagay nyo yung patatas doon at lumutang na siya, pwede na. Ready na yung tubig na may asin. That's the time na ilagay niyo yung binhi. Yung binhi, haluin nyo ng dahan-dahan, yung lulutang, yun ang patay na binhi. So, pag nakita nyo napakarami, may masasabi nyo doon sa binila nyo, ang dami mo palang patay na binhi dyan, ang daming kulyapis. So, diyan po, pan-testing lang yon. Pero, sa paghahanda ng ating binhi, ang karaniwang ginagawa ngayon, traditionally, binababad natin yan sa irigasyon. So, nakasako yan, sa irigasyon dinadala. Pero alam nyo, sa ibang bansa, ang ginagawa, yung net, na hindi lumulusot yung palay. So, talagang papasok ang tubig doon. Pero may isa pang sistema. Pwede ho ninyong gawin ito. No? Ito yung pinakita natin picture kanina, si Mr. Edgar Agapay, mula po sa Liliw, Laguna. At yan po, nakikita nyo sa unang picture, yan yung kanyang mga binhi na Angelica, no? At saka yung isa RC18 yata, no? And then, ang ginawa po niya, yan ay 90 kilos na binhi, 4 na sako po yan. Pero syempre, hindi puno, 4 na sako ng pinaglagyan. Yung 1 drum na tubig, nilagyan niya ng kalahating drum muna na tubig, nilagyan niya ng 1 kilong atubi. Hinalo niya, pagkatapos po ay isa-isa niyang ipinasok yung sako ng binhi. Syempre, medyo pinipiga-piga niya para pasukin ng tubig na may atubi yung binhi hanggang sa loob. Tapos, nung ilagay na po niya lahat yan, ay dinagdagan na niya ng tubig para mapuno. So, araw-araw po yan, binabali-baligtad niya yan. So, ang sa kanilang sistema sa Laguna, sa Liliw, Laguna po, ay 2 araw po ang pagbababad at 1 hanggang 2 araw ang pagkukulob. So, ang kalalabasan po is mahabang roots. So, meron kayong choice na isa. Pwedeng doon pa rin kayo sa traditional, ibabad nyo doon yung binhi sa irigasyon, or ito po na ang naging resulta kay Mr. Agapay ay buhay ang lahat ng punla niya. Unlike dati, namamatayan siya ng punla, madaling bunutin, at 13 days lang, nagbubunot na siya. Samantalang normally, 16 to 25 days, yung iba 30 days pa nga. So ito, yes, at pantay-pantay.
So, ang naging resulta po niyan, mga kaibigan, ay nagkaroon po siya ng mataas na ani. Tumaas po ang ani niya ng halos 60%. Ang laki. Malaki yun talaga. At kung kayo po ay maiisip nyo na sundin din yung isang paraan ng paghahanda ng binhi na yan, which is very important kasi dyan napapasigla at ika nga nabubuhay lalo yung binhi, mas magaling. Yes. No? So, kung sakali man na magagamit kayo ng technology, marami pong magagawa yan. Mamaya ipapaliwanag pa natin yan. Yes. Yan, dito sa atin sa Pilipinas, dalawa yung klase ng pagtatanim. Una dyan, yung sabog tanim. Yung pangalawa naman is yung tinatanim muna sa punlaan bago ililipat. So, yun yung lipat tanim na ginagawa natin dito sa Pilipinas. Ayan. Yan na po yung itsura ng vegetative phase na mga palay. Yan. So sa vegetative phase, so ang duration nito, yun nga kagaya ng na-mention kanina, 45 to 65 days. Pero kumbaga nag-a-adjust pa rin yan, depende pa rin kasi sa variety. Meron yung iba, yung duration ng vegetative phase is 50 days lang. So kaya itong vegetative phase dito ito yung stage kung saan yung may mga umuusbong ng mga dahon o yung mga tinatawag nating tillering or yung pagsusuhi o Oo. pagsusuhi. So, nangyayari ito, nagsisimula ito mga around 24 to 30 days after ng transplanting, kung transplanting man kayo, or 24 to 30 days after ng magsabog tanim. So, doon nagsisimula yung growth stage ng pagsusuhi. So, Mhm. ngayon, dito sa panahon na to, dito yung kinakailangan ng sapat na nutrients ng tanim. Kasi kumbaga para makapag-produce ng maraming tillers o maraming suhi. Mm. So dito nakasalalay na naasahan na, kumbaga, lalo na sa panahon na inaasahan na mataas ang ani, so mas pinakailangan natin ng maraming nitrogen. So alam na natin na yung nitrogen, ito yung nakakatulong para magpaganda ng tubo ng mga dahon, tangkay ng palay, para Yes. nakakatulong para makapagbigay ng mataas na ani. So, yung tillering na to, may mga stages din siya. So, nagsisimula muna siyang labasan ng mga first to fourth leaf. So, yung parang may tillering stage pa siya. So, mga ilan pa lang yung makikita mong umuusbong na dahon. And Mm. then, yung mga secondary stage, yun yung pagdating ng mga fourth leaf, yung padami na siya ng padami. And then, umaabot siya hanggang sa maximum tillering. So, sa maximum tillering, kumbaga masasabi mo na mga effective yung tillering na lumalabas kapag ang isang tiller or yung pagsuwi kumbaga may potential siyang offbungan ng yung mga uhay or yung parang dito na magsisimula yung panicle stage. Yan. Kasi kumbaga hindi naman lahat ng tillers may potential na makapag-produce ng panicle or ng uhay kasi yung iba namamatayan kaagad kasi parang kumbaga nagkakaagawan sila ng pag masyado ng marami, nagkakaagawan sila ng nutrients o kaya may mga weeds or damo na nakaharang. Oo. So ayun, may mga ibang tillers na namamatay din kaagad. O kaya So, nakuhol siya, kaya namatay. Ayun, oo. Oo. Ayun, so importante na makaka-apekto rin yung availability ng nutrients tulad ng tubig, ng araw, saka syempre yung general health ng tanim. And yung variety din, yung genetics nila. Yan. So, para kumbaga doon nakadepende yung dami ng tillers na ilalabas niya. Mhm. At yun nga, minsan nakikita natin na madadalang yung tanim. Oo. So, ibig lang sabihin na nadali yun ng kohol. Oo. So, kapag nakita natin na ganyan, na may mga patsi-patsi, may mga patlang-patlang ng palay, so dapat, ang gawin natin dyan is maghulip tayo. Yung sa paghuhulip, yun yung punuan natin yung mga nawala, yung mga nakain ng kohol, lalagyan ulit natin siya ng panibagong palay. So, kapag kunwari, lipat tanim na tayo, nakain ng kohol, tapos wala na tayong extra, so pwede tayong kumuha dun sa mga mararami na sa tingin natin ay dumoble, na yun yung gawin nating panghulip dun sa palay na nakain ng kohol. So, importante yun. At saka yung may dagdag natin yung sinabi ni Miss Rachel na vegetative phase. Mga kaibigan, gusto mong tumaas ang ani mo, dapat doon mo lagyan ng gusto rin ng abono. Kasi doon sa vegetative phase, ay doon po lalabas yung mga suwi.
Siyempre, yung suhe, doon lalabas din ang uhay. Yes. At doon din lalabas naman ang butil. Butil, So, oo. importante po itong antas na ito ng paglaki na vegetative stage yung nagsusuwi kasi diyan nakasalalay yung ilalabas na butil na aanihin mo. Sa umpisa pa lang, parang bigyan mo na siya kaagad ng pakain na makakatulong naman doon sa ilalabas niya. Correct. Ayun, kung halimbawa lang, 'di ba, Miss Rachel, nagkaroon siya ng pagkakataon na gumamit ng technology sa vegetative phase, mas marami ang mailalabas na suhi. Yes, so kasi makakatutulungan ng technology na mas ma-absorb niya yung abonong ilalagay natin, yung kinakailangan niya abono during sa stage na yun. Yes. So, utilization of nutrients na available sa lupa, tapos doon sa ibibigay mo pang abono, tapos yung mga sustansyang available pa sa hangin, Oo, at sa ibibigay ng nature. Oo, at saka maiiwasan din yan sa panahon na yan, yung mga tulyapis. At saka Yes. nagiging mabilis o mabigat, nagiging siksik yung ating magiging butil na kalalabasan. Yes. At siya, mabibigyan ng protection din yung kanin, lalo na dun sa mga kuhol or sa kung ano man yung makakapagpapigil sa kanya para maglabas ng suhi. Correct, correct. So, ngayon, yan yung vegetative phase. Puntahan natin ito yung mahalaga din ito. Napakahalagang stage to kasi connected to dun sa pagsusuwi. Kasi nakasalalay yung reproductive sa pagsusuwi. At ito yung tinatawag natin paglilihi. So napakasimple lang, kung marami tayong suwi sa paglilihi, mas maraming uhay at saka butil na mapuproduce ang isang palay. So connection to that is kailangan yung maganda nga yung para yung pag-aabono. Usually, yung mga ginagawang magsasaka, naglalagay sila ng potassium para mas papadami yung butil at saka uway. And then, yung gawa naman ng iba, syempre may mga dayami yan. Yes. Para hindi na sila naglalagay ng potassium, extra potassium, habang yung land preparation, nilalagyan nila na ng dayami kasi mayaman sa potassium yung dayami. At mas maganda na habang pinatutuyo natin yung dayami, isprayan po natin ng technology para mas yung makuha yung potassium doon mismo sa dayami. After noon na nakapaglagay tayo, after 60 days kasi 60 days naglalagay ng potassium. Pwede nang hindi maglagay ng potassium kung naglagay na tayo ng dayami. Depende kung ilan o ilang hektar yung ating tataniman. Saka lang tayo maglalagay yung tama lang na paglalagay natin ng potassium. Ayan po. So napakasimple lang. So nakasalalay po yung paglilihi sa pagsusuwi. Ayan. Correct, correct. Tama yung sinabi ni Miss Ana, no? So, itong pagbubuntis na stage na ito, paglalaman, napakahalaga po nito. Diyan nagaganap yung tulyapis pag hindi kayo nakapag-abono Yes. o nagbigay wala siyang nakuhang sustansya. Ngayon po, pagsapit naman ng ripening stage, yan, ganito na po itsura, ha? Yan, teka. Yan. Yan po yung ripening stage para do sa ating mga baguhan lang na nagpapalayan o magpapalayan. Kumbaga, may mga butil nang lumabas. At ito po ay nagmamalagatas na yan. Ripening, pinapahinog na. Kumbaga, may laman na pero naglalaman pa rin at nagsisiksik. So, pag piniris mo yan at yan may katas, yan yung nandun sa milking stage na. Pag nawala na yung katas at piniris mo pero malambot pa rin, napipiris pa, ubol na ubod ng lakas na ano mo yan, piris. Yan dough stage na siya ng ripening. Kumbaga sa sinaing, may laman na siya, malambot na, pero hindi pa siya yung matigas. Oo, naluto. So, dito sa ripening stage, importante rin ito kasi diyan bumibigat yung mga butil, napupuno yung nalalagyan ng laman yung butil mula puno hanggang dulo. Kaya yung tinatawag na matimyas sa amin sa Nueva Ecija. Pag sinabing matimyas sa Tagalog, pag tinignan nila yung uhay, Miss Ali, as millennial kasi, may mga butil, di ba? So, yung isang ganon, parang isang tangkay, may mga butil yan. So, itong uhay na to na may mga butil, pag maganda, matimyas yung palay, mula puno
hanggang dulo, puno hanggang dulo, may laman yan. Pero kung hindi maganda yung pagpapataba mo, hindi maganda yung pagtatanim mo, merong mga part na walang laman. Yes. Mag-harvest ka na wala pang laman yung nasa yung laman ng butil. Oo, nasa puno. So, dito sa ating technology, maganda. Base po sa resulta actual na ginawa po natin, dahil sa ako man mismo, may taniman kami, may palayang kami. Yun lang sa kaliwa po ay makikita ninyo, maberde-berde pa yung stem niya, yung tangkay. No? At may mga berde pang dahon. So, ibig lang sabihin, kapag may technology, mag-harvest ka na, harvest time na, pero may ilalaan pa, may nakareserba pang nutrients dyan. Yes. Kaya berde pa. Mm-mm. Pero doon sa kanan, harvest time sa iba ay talagang golden na lahat, pati yung dahon. No? Kasi ibig lang sabihin, sagad na. Oo. Yung mga nutrients ay nasagad na. Mm-mm. So, ganyan ang kaibahan po ng mayroong technology. Matimyas yung ating aanihin na uhay, mula puno hanggang dulo, may laman, less than tulyapis, kung gusto nyo lang naman. Yes. No? At higit sa lahat sa amin pong karanasan, ay wala kaming naranasang insekto o peste, insect pest na dumating sa aming bukid. Kahit yung kabila naming, katabi namin, na merong nauna pa sa amin nagtanim yan, pero hindi lumipat sa amin yung insect pest. Kasi karaniwan po, di ba, karanasan natin nagpapalayan, ano? Kapag hindi sabay-sabay ang pagtatanim, may nauna, may nahuhuli, pagkatapos yung manira doon sa una, pupunta Sa sa'yo. kabila. Mm-mm. Pero sa amin ho, hindi kami nakaranas, kaya ang magulang ko ay tuwan-tuwa dahil nakameno siya sa mga pesticide, no? Hindi kasi kailangan mag-spray ka ng gamot nang wala ka namang i-sprayan. Yes, O tama. dahilan. Oo. So, menos, ano? Mm-mm. Plus, of course, yung kakain matutuwa dahil hindi naman na-spray ng gamot. At hindi rin ho kami nakagamit ng herbicide. Para Which sa is, damo. yes, na usual na ginagamit ng nanay ko, additional gastos Yes. yan. So, with the technology, ang nangyari po, sa land prep pa lang, nag-spray na kami Mhm. ng Atobi. Doon po sa after ng leveling. Yes. Okay? Naglagay kami ng dumi ng hayop and then inisprayan namin ng Atobi. So, itong dumi ng hayop, nagreserba na yan. Mhm. Na abono yan. Kasi Yes. organic, Oo. di ba? Hindi naman agad tatalab yan at Oo. makukuha ng tanim. Tapos nilagyan namin ng technology. Of course, ano nangyari? Yung puwersa o enerhiya ng mga damo, hindi nakapanaig yan. Kaya wala kami halos damo. Makikita mo talaga, yan po ay nasa YouTube, yung binabanggit natin. Yes. Pinicture na po natin yan doon. So, lumalabas na kapag naka-technology ka, mas tataas ang ani mo kasi mas menos ka sa mga gamot, sa herbicide at pesticide. And yung sa moluside, sa actual po namin, ay hindi kami gaanong nakagamit niyan kasi pinadampot ko lang sa nanay ko yung mga kohol. Oo. Kasi technique lang yan eh. Humukay ka sa gilid, sa may tabi ng pilapil, so doon maipon ng tubig. Kung nasaan ang tubig, nandun ang kohol. Yes, tama. O sige, pulutin mo lang. Pinapulot nga namin doon sa mga bata eh. Binigyan na lang namin ng pera para Inupahan. 20 pesos isang Oo. sako. Oo. Pero yung isang sako naman na yun. Oo, 20 pesos per sako. correct. 20 kilos lang naman yung sako niya. Oo. Sabihin yung makitid. So, you see, kung naka-technology ka, mag-increase ang ani mo, kasi unang-una, maganda yung harvest mo. Yes. Pangalawa, nakamenos ka. Mhm. So, maganda ang kita. Mm. So, ito po, actual namin to, kami nagpapalayan. Bago ho tayo lumipat sa iba pang impormasyong pakikinabangan nyo, dagdagan lang natin. Para makita nyo ang comparison. Bibigyan namin kayo ng actual na mga computation, Banggitin lang po natin. Doon muna sa amin. Ito ho, unang practice ng mother ko ito. Sa una, pangit pa nga eh. Kasi hindi niya nasunod gaano. Ang sinabi namin sa kanya, gumamit ka ng hanggang 8 na technology, 1 hektarya. Ang sa amin ho, wala pa 1 hektarya, 8,000 lang. Hindi siya umabot ng 10,000 ng sukat ng lupa. So, ito, pinalagyan ko siya. Sabi ko, doon sa land prep, magtimpla ka sa 1 drum ng tubig, 1 drum, yung 200 liters, lagyan mo 1 kilo, haluin mo, patiningin mo, tapos salain mo pag sinali mo sa sprayer. And then, spray mo sa land prep. Sinunod niya yon. Okay. Okay? Ngayon, yung dumi ng hayop, kunti lang na ilagay niya, wala kasi makuha doon sa amin. Pero still, naglagay siya. So, hindi gaano nasunod yon. Pero doon sa pagbababad, sinunod niya yon. Katulad ng ginawa ni Sir Ed Agapay, ginawa namin yon. Ang sa amin ho kasi ay 222 ang variety ng aming binhi.
Inbred lang yon. Okay. Oh, hindi yon hybrid. Oo. And then, ang nangyari po ay, naggastos po kami ng seeds, 1,020 pesos. Okay? Tapos, RC222 yon yung variety. Gumamit kami ng abono, naka 6,000 pesos po kami. Yan po ay comparatively, nung isang harvest namin bago yung technology, 12,000 nagagamit namin. So, half the price, di ba? 6,000 lang nagamit namin. Kasi nung bandang huli, nung nasa reproductive na, nakita na niya na hindi na kailangan ng abono. Kahit yung aming kasama na tauhan, sabi niya hindi na po kailangan, Nay. So, hindi na kami naglagay. So, you see, from 12,000 worth of fertilizer, naka 6,000 lang kami. Kalahati. Yes. And then the technology, 2,820. It's not an additional cost. Yes. 6 atobi lang po yan. Kasi, yung aming patanim, nakagastos kami ng 6,500. Kasi yung patanim ho doon sa amin, sa Nueva Ecija, sagot mo pati merienda. Sabi ko nga, ano pinamerienda mo? Yung Spanish bread. Kanya-kanya silang soft drinks sa naka-plastic. Okay? So, sa harvest po, ay bibigyan namin kayo, meron pa pala patubig, 2,000 pesos, irigasyon namin. And dun sa aming tauhan, 1,000 pesos. Yung mismong tao namin na nagbabantay, yan. Okay, so sa kabuuan, naka 29,511 pesos kami na nagastos. Ang inani po namin is 120 kaban ng palay. Palay yon, ha? Ang laman ng bawat isang sako, 52 kilos average yon. Kaya sinabing average po para sa mga bago nagpapalay, nagbabalak, minsan 50 ang laman, minsan 60, minsan 58. So, ang average namin is 52. Lagay na natin sa 52 kilos na laman. So, lumabas ng 6,240 kilos na palay ang na-harvest. At ito po ay binili lang na napakamura, 15 pesos 0.75 centavos per kilo ang palay. Binibili ko sa amin to, hindi tuyo, pagka-harvest mismo. Okay? So, kapag medyo tuyo, mas mahal ang konti. So, lumabas po na ang napagbentahan namin is 98,280. Okay? Minus do sa amin na gastos, kumita po kami ng 68,769. Yan yung unang subok. Okay? Comparatively do sa mga dati niyang gawa na ang kita lang niya is 27,000, minsan nga 20 lang. Ang laki ha. You see, yung sumunod naming pag-harvest po na siyang ipiniture natin sa YouTube, I think naka 102 o naka 106 kaban kami. So, kumita ho kami dyan ng malaki din. Malaki din. So, yun na lang masasabi natin. Palay na tayo. Oo. Laki ng In 3 months. 3 months po yan. Hindi kami nag 4 months. Kasi, nung makita ng mga nag-harvest sa amin, yung harvester na ang tawag sa amin halimaw, nung makita niya na, pwede na yan. Sabi nung ibang mga baguhan doon na hindi pa sanay sa mga ganitong may technology, Berde pa yung tangkay, hindi pa pwede. Hindi pwede kasi yung butili Dilaw na. Oo. Na. Makakalas na siya. Oo. So, kailangan nang i-harvest. So, napaaga. Nauna pa kami doon sa katabi namin palayan na nauna sa amin ng 2 weeks sa pagtatanim. So, nakita nyo po, yan isample lang sa actual po namin pagpapalayan. Marami pa kami pwedeng banggitin sa inyo. Bigyan nyo ako ng 1 minute. Banggitin ko yung iba nating mga user. Ito pong si Boy Briones mula sa Batangas. Batangas ba siya o Mindoro? Ay, Mindoro. Okay. So, siya po sa 6,000 square meter, dati 30 lang. Ngayon, nag-60. Nung gumamit siya, nagsubok. So, walang insekto. Yan ang obserbasyon niya. Masarap, malambot. Okay? And then, si Nick Caro, gumamit po siya ng technology sa palay. Ang sabi lang niya sa atin, feedback. Napakaganda po sa palay. Ayan. Ayaw na niya bibigyan detalye. Ngayon, ito naman si Joey Helbasio. Sa palay po niya, nag-30% increase po siya sa ang ayon sa kanyang report sa atin. Nag-trial lang siya, pero maganda ang resulta. Si Agapito Byron naman po, hindi ko lang nalaman kung sa taga saan siya, pero ang sinabi po niya ganito, sa itsura nung pagpapalayan nila, nakita niya napakaganda kasi dati daw, pa nag-apply siya ng abono, naninilaw yung dahon at madaling magkasakit.
No, pero ngayon nadagdagan na yung harvest niya at saka madali na mag-harvest. Sabi niya kung acidic ang rice field, mga kaibigan, magdidilawang palay kahit may abono. So malaking tulong po ang technology. Yan ang sabi ni Agapito Byron. And yun po ang masasabi namin sa inyo, option po ninyo kung sakali lang na gusto nyong mag-try. Okay? Sorry po sa ating mga naka-online, ang haba ng sinabi ko. Okay lang po. Pwede naman natapusin na eh. Joke So, lang. puntahan natin yung pinakamahalagang, kumbaga sa hayop, pagkain. Pagkain. So, dito sa atin, meron tayong 3 mahalagang pataba na ginagamit. So, commercial fertilizer, compost o organic fertilizer, then synthetic fertilizer. Yung commercial fertilizer, ito po yung tinatawag natin na inorganic fertilizer. Oo, ayaw nila yan. Oo, na hindi alam ng iba na ito lang yung pinakamadali para sa halaman kasi readily absorber na to ng mga tanim kapag ginamit natin. So, dito sa commercial fertilizer, madalas po nakikita po natin ito sa mga tindahan. Ito yung makikita nyo na may mga numero na 3 magkakasunod. Yan yung Hindi ba 1, 2, 3? hindi naman. Ito yung complete fertilizer. Urea. Ito yung complete fertilizer, urea, na nakikita natin. Then yung... Triple 14. Yeah, yung 14-14-14, 0020, 0060, yung 60-20-0, yung mga ganun po. Yun yung mga commercial fertilizer na tinatawag. Oo. Okay. Yes. Oh, Yun yung organic fertilizer or yung mga natural na pataba o organic kong pataba. Yan, usually yan yung mga galing sa mga nabubulok na dumi ng hayop, mga halaman, binubulok yan. So, kasi yung iba, mas prefer nila kasi yung organic fertilizer Oo nga. na maglagay. Mas inuuna nila kasi mas maganda yung advantage daw nito. So, usually kasi nagkakaroon ng mamasa-masa yung ating mga lupa, which is maganda doon sa mga ugat ng mga halaman para makakuha ng mas maraming sustansya para makatubo ng maganda. So magkaroon ng strong structure ng plants. Ayan, yan yung mga nagagawa ng organikong fertilizer. So, napakadali kasing kumuha kahit anong dumi ng hayop pwedeng gamitin. Yung mga halaman, yung mga natutuyong dahon, pwede po natin yung gamitin. And then, napapanatili kasi nito, yung mga, nasabi ko na nga, yung mga structural bahagi ng halaman. And then, katulad sa palay, pag ito ang ginamit mo sa nursery, mas madaling bunutin yung ugat. Yes. So, hindi nagkakaroon ng sugat yung mga ugat. Ayan. Kasi pag nagkasugat, di ba, Miss Ana, papasukin na ng ano yan? Bacteria. Yes. So, nagkakasimula yung mga disease ng mga bakterya doon sa ating mga palay. Ayun. At sa organic din, di ba, na i-improve yung soil structure niya. Yes. Pag Yes, nagdi-decompose. oo. Kaya yun yung sinasabi ni Miss Ana na maganda na magbunot kasi maganda na yung structure ng lupa. Ang ano lang, Yes, kaibahan oo. niya lang sa commercial fertilizer. Kasi yung commercial fertilizer, kapag binigay mo, ma-absorb ka agad ng halaman. Eh yung compost is dadaan pa siya sa proseso para maging Oo. Chemical form. chemical form. Yes, but, but yung organic fertilizer, it's better long term kasi may reserve yung Yeah, Yung pang lupa. matagalan Yes. siya doon. Oo. Sa lupa. At So, saka hindi, titinan din natin yung organikong pataba. Yes. Kailangan hindi ito mabaho o maanta, Oo. may mabahong amoy kasi hindi maganda yung quality ng pagkukompose ng mga katulad ng dumi ng hayop o yung halaman yan. So, kailangan yung organic fertilizer is walang amoy. Yan yung magandang kwalidad ng ating organikong pataba. Yes, kasi kapag dinaan natin sa maayos yung ating compost, so kasi kapag nasobrahan naman o kaya naman ay hindi maayos yung paglalagay natin, nagkakaroon din siya ng asim or acidon sa lupa. So, yun yung commercial fertilizer or inorganic fertilizer kung tawagin na iba, at saka compost or organic. And then, sabi nila pwede yon gamitin, pero wag lang daw synthetic. Ano naman po yung synthetic? Okay, so yung synthetic, it's very highly processed. So, yung components or yung contents ng fertilizer na synthetic,
it's sourced from mga byproducts ng petroleum industry. Yun. Currently. Mm-mm. So, ano siya, parang yung chemical compounds niya, very processed and refined and altered para ma-fit at ma-guarantee yung ratio ng nutrients. And mas mabilis tong ma-absorb ng plants because it was made that way. Pero it's not healthy. Correct. Kasi, okay, first, it's made out of ammonium nitrate. Yes. Ayun yung mga usual na nakikita niyo sa synthetic fertilizer Mm-mm. na you know that it's synthetic, but Oo. it doesn't mean it's good. Oo. Okay, there's ammonium nitrate, ammonium sulfate, ammonium phosphate, superphosphate, and potassium sulfate. Yun. So itong mga to, well of course the plants need NPK. Pero pag nilagay na to sa plants, it can kill the soil beneficial microorganisms, and it can also burn the plants. Because it's nitric plus ammonia. Yes. Yeah. And also kasi 'di ba when you put it releases nutrients ng maaga. Oo. Pero it can also be washed away mabilis. Kaya you have to put it again. Mas mapapagastos kayo, to be honest, sa synthetic fertilizer. Pero maraming gumagamit niyan. Yun ang hindi nila nalalaman. O, di ba tatay natin gumagamit niyan, ano? Yan kasi ang available minsan sa bilihan. Ang problema lang, hindi nga nabibigyan ng dagdag na kaalaman po ang ating mga kapwa magsasaka na dahil sa itong readily available na nabibili at minsan nakakasanayan natin gamitin, pinopromote ang iba. Ang problema is, gamit ka ng gamit kasi madali siyang mag-volatilize. Yes. At saka yung paulit-ulit na lahat ng stage ng pagpapalay nyo is ginagamitan nyo noon. So, Mabilis nga, pero Oo. mapapagastos ko naman sa Correct. kaya. At ang kapangitan ho nito, base po sa mga doktor na rin na tumitingin sa misang sakit ng mga magsasaka, yan po ay yung synthetic fertilizer, pag yan madalas nakakagawin natin gamitin, nakakapinsala po yan sa atay, sa Ay, liver, di ba? Liver, liver, yes, yes. lungs, yung mga may urinary problem dyan. Yes. Masyadong exposed tayo sa ganyan. Minsan nga hindi mo ginagamit. Alam mo, may kaibigan kami sa agriculture sector Yeah. na asawa niya ang lagi nagsasalansan nung patabado sa isang kwarto nila. Isang mag-asawa yon na wala sila nag-ianak no? Nag-ampun lang. Hanggang tumanda na, namatay ng walang kano-ano yung babae. Pero nung matrace na kung bakit kaya, ano kayang kinamatay niya, it's because of yung naaamoy niya lagi, yung singaw Yes. nung mga abono, na nakabote pa yun, na hindi pa siya gumagamit, lalo na yung laging exposed sa paglalagay at nasisinghot niya. yes. Okay, so highly processed, yung nutrient levels niya fit para dun sa mga halaman nyo and stuff like that. Pero yung process niya, pati yung mga effects niya sa plants and sa humans pagka-harvest na, Yes. hindi na siya maganda. Correct. Also sa soil, it doesn't improve soil structure just like yung organic fertilizer. Mm-mm. And also it kills beneficial microorganisms. And we need that. Kailangan Yes. talaga natin ng beneficial microorganisms So, napapatay sa soil. niya yung lupa. Yeah, hindi siya for soil life. Pamatay pala ito. So, nakita nyo po ang tatlong klase ng abono na commonly ginagamit natin sa ating palayan. Paano nga makikilala yung synthetic na dapat nilang iwasan? Ano Okay. mga nababasa? Ammonium nitrate, ammonium phosphate, ammonium sulfate, superphosphate, and potassium sulfate. Yan. Sorry Yan. po, pero yun po ang Lahat na katotohanan. Nang may sulfate sa dulo. Sorry to break it to you. Yes. Yun yung mga kombinasyon. Oo. Yeah. Amosul, di ba? Yung mga ammonium sulfate. Minsan inaano yan eh. Ito, pakita namin sa inyo to para lalo tayong matuto. Ano po? Basically, ang halaman nangangailangan ng sikatang araw. Tubig. At hangin. Yung, di ba, yung hydrogen, yung Yes. mga common, ano? Okay. Pero, kung tutuusin po, kung babalikan natin yung magandang panahon ng araw, mayaman pa ang lupa sa mga sustansya at mikrobyo. So, meron mga indigenous nutrient supply dyan. Meron dumi ng hayop, may mga crop residues, yung binabanggit ni Miss Ana. And the soil nutrients, may NPK din dyan, at iba pang micronutrients.
And the tubig, may sustansya rin ang tubig. But of course, kaya po tayo nagamit ngayon ng NPK at iba pang inorganic or commercial fertilizer because yan ang nagpupuno doon sa kakulangan na nawala na o namatay na doon sa lupa. ilalim ng lupa. Yes. So, yan ang explanation bakit tayo nagamit ngayon ng pang-supplement yung mga commercial fertilizer. Okay. Ngayon, balikan natin yung growth stage ng palay. No? Yung mga commercial fertilizer, di ba nabanggit na natin, pwede yan sa punlaan. Oo. At paglipat tanim, ano yung sinasabi ni Sir WBA na dapat ilagay nating commercial fertilizer? Ito yung complete fertilizer na yun na NPK. Mhm. At saka dahil sa yan ay bagong tanim lang, mga kaibigan, importante isipin natin yung paglaki niya. Kailangan pag tinanim mo siya, inilipat tanim mo siya, hahaba ang ugat at saka tataas siya at dadami ang mga dahon, di ba? Ano si kailangan talaga magpa-soil test. Pero wala naman po tayong pera gaano, hindi lahat kaya magpa-soil test. Para malaman kung ano yung kulang sa lupa, yun lang ilalagay mo. So ano nangyayari? Yung pong ating mga technician na available sa paligid natin, pinapayuhan tayo maglagay ng sulfur, maglagay ng zinc, which is macronutrient, and NPK. Ngayon, kahit payuhan natin sila na ang gamitin nyo, urea o 4600 plus 020 yung phosphorus. Kombinasyon po ng nitrogen tsaka phosphorus sa unang pagtatanim. Ang problema, hindi available yung abono sa kanila. Yes. So, anong ginagawa nila? Triplicatorce na lang. Pwede pa rin naman. So, dapat alamin natin, anong papel ng NPK? Yan. Ano ang papel nun? Kasi merong nitrogen, merong phosphorus, merong potassium. Sa nitrogen, ang function nito, ito yung nagpapaberde o nagpapaganda ng tubo ng mga dahon, tsaka yung tangkay ng palay. Ito yung, so importante rin to during the tillering stage or pagsusuhig. Kasi nga doon umuusbong yung mga dahon-dahon niya, yung mga suwi niya. Para syempre, in turn, makakapagbigay siya ng mataas na ani. And then, yung phosphorus. Yan, phosphorus is mahalaga yan sa kalusugan ng palay, lalo na sa panahon ng pagsusuwi. Kasi dito naman yung sa ugat naman, pampaugat naman itong phosphorus. Oo. So, sa una pa lang, maganda yan na mailagay. Para humabay ugat, mas marami ang makakakuha ng nutrients, mas mabilis lalaki yung tanim. Yes. Actually, meron ding mga ginagawa yung iba natin na naglalagay talaga ng mataas na, yung 4600, mataas na urea, nitrogen, kasi mahalaga din yun. Bukod sa pagpapadahon, nakakatulong din pala siya ng konti doon sa root. Yes. Oo. So, tapos dagdagan mo pa phosphorus, magaling na. Potassium. Yung sa potassium, makakatulong to para maging mayabong tsaka yung malakas yung palay laban sa mga sakit. Yes. At yung nire-regulate niya yung process sa tanim. So, tulad ng osmosis, at saka yung iba pang enzyme activities, malaki po ang role nito sa quality ng butil. Kaya minsan, kapag kulang sa tubig ang mga taniman natin, ang potassium, kung meron sa lupa o naibigay nyo po as supplement sa abono, nakakatulong yun para masuplayan yung pangailangan sa tubig. Kasi ang butil, kailangan talaga ng tubig yan, di ba? So, may composition ng tubig ang butil, so kailangan ng potassium yan. All throughout, yung iba naglalagay ng triplicatorce, pwede rin naman. So, nakita ninyo, hindi basta tira ng tira. Kung halimbawa lang po mga kaibigan, bagong tanim lang, ano ilalagay mo? Kombinasyon ng nitrogen at phosphorus. Ngayon, kung wala nga pong ganon at meron sa inyo triplicatorce, yun na ilagay nyo. Vegetative phase. Pagdating naman ng reproductive phase, ano ang kailangan dyan, mga partners online? Yes, yan. Kailangan natin lagyan po ng potassium. Yun. Yan. Galing Tama yun, potassium. So, dapat potassium. Ayun. So, ang potassium is 0060 or kung wala na naman talaga sa kanilang 0060 partner, yan ay may triplicatorce na naman sila. Yung triplicatorce actually, hindi sa ibang lugar triplicatorce eh. Complete din kasi kung tawagin niya, kaya iba 16, 16, 16. 21, 21, 21. Yeah.
lahat may Tatlong laman. labels, Kaya oo. complete. Kaya minsan may nakakausap tayong mga friends natin dito na, wala po kaming 14 dito. Meron po dito sa Palawan 16. Complete fertilizer. Complete pa rin yun. So, Yes. okay pa lang po yun. Okay? Ayun. Ito na po ang pinakalundo ng ating discussion. Minsan, maganda lahat ang ginawa mo sa abono. Ang problema, niyayari tayo ng mga insekto at peste. Yeah. Maganda na ang ani mo sana, no? Pero pag-aralan natin po para alam nyo kung paano ang gagawin. Okay. Ay, root knot nematode. So, yung mga root knot nematode po, these are microscopic worms na nakatira sa lupa. So, hindi nyo siya masyadong makikita kasi it's around 400 to 1,000 micrometers. So, super liit. Wow! So, nakatira siya sa lupa and nagsa-thrive sila pag warm yung weather, pati moist yung soil. Lalo na sa mga temperate countries like us. Mm. So, very active sila sa ganitong weather and climate. Pero paano yun? Halimbawa ako, may tanim na palay, di ba? Yes. So, kailan nangyayari yung root knot nematode na yan? Paano Anong nangyayari? stage? Yeah, ibig sabihin, yung paano? cycle nila? Paano ba nangyayari yan? Bigla na lang ba lahat ng lupa ay may ganyan? Oh, so, no. They live in the soil, di ba? So, pag may nakita silang root na attract sila sa root, ang gagawin nila, they're gonna go to the root, and then, kunwari ito yung root. Ito yung root. So, yung root knot nematode, pupunta sila dun sa root, and then they're going to try to penetrate the cell walls. So, Ng roots? Yes. Okay. So, pag mahina yung cell walls, my God, Mapapasok na siya. mapapenetrate siya. So, mapapasok dapat pala siya. matibay ang gwardiya doon. Yes. So, pagkapunta nila, pupunta sila dun sa vascular tissue, sa xylem and phloem. And then doon, magre-release sila ng enzymes na mag-alter yung Babago niya cellular yung... mechanisms, yung Yun. cellular function. Parang sinasabotage na yung cells. Kumbaga sa computer, parang na-reprogram. virus. Oo, na-virus Yes, siya. So, ang gagawin nun, lalaki yung cells. Tapos, dadami yung nucleus. Mm. Multinucleated cells. That's what's gonna happen to the cells na pipiliin ng root knot nematode. Tapos, kaya lumalaki siya, nagiging gall. Kaya nagiging gall siya kasi lumalaki rin yung cells. Tapos, pag ready na yung gall, magre-reproduce na sila doon. Oo. So, marami ng future root knot nematodes. And since nasa vascular tissue sila, nasa xylem and phloem, mas accessible sa kanila yung nutrient transport as well as the water transport. So, ang mangyayari doon, these root knot nematodes, they are going to disrupt the transport of nutrients and then the water. Correct. Tapos they're going to consume that. And since yung mga cells, maraming nucleus, maraming protein na mapoproduce. So, ang gagawin nila, they have a gland from their stylet, para siyang syringe. They're going to penetrate the cell walls. They're going to consume those proteins, Sip-sipin the niya. nutrients, yeah, doon from the cells. Oo. So, mawawala ng nutrients at Ang ng water palay. yung palay. Oo. So, that's what's gonna happen. Ang mangyayari naman sa mga palay, syempre wala na nutrients, wala na water, it cannot grow properly. So, first, magiging yellow yung leaves. Also, yung growth niya, very poor. Mabibigilan yung growth niya. At saka yung tillering, very poor as well. And yung reduction of yield. Tapos yung mga butil niya, maraming walang laman. Actually, makikita mo yung pag umikot ka sa palayan at payat, yung tingting lang. Parang Yung malnourished. palay mo, medyo subukan mong bunutin. Pag madali siyang nabunot, makikita mo yung kanyang ugat. Yes. Yun actually rin, you can check. Yung, Yes, by kunin mo. pulling. Tapos pag may mga galls, yun na yun. Yun na. Very dangerous. Oo. So ngayon, yung mga ginagawa naman ng mga tao, they do crop rotation for some. And then also, for other plants naman, they use cultivars. Kasi may mga cultivars na they were made to Resistant sila. resist, yung resistant yung variety nila. Also, sanitation. Pag may nakita kayong root nematode, wag nyo na anin. Wag nyo na gamitin. Para hindi na ma-infect yung iba. Also, others also plant earlier pag mas cool yung weather. Pero
cannot apply to all plants, of Oo, course. oo Kasi naman. pag cool yung weather, inactive yung root knot nematodes. Pero of course, there are some crops and plants that aren't fit for that weather. May nematicides as well. That's what they use. And solarization. Yeah. Yung solarization, you use the heat of the sun to heat up the soil that is moist. So that's what they do to kill some of the root knot nematodes as well as other fungi and bacteria in the soil. And of course, technology. Our technology, Pinakamadali yun. so Atovina technology is very fit para labanan actually everything na makakapagsira ng palay nyo. So, yung ginagawa ng technology, it strengthens the cellular structure, the Yung cell wall. Eh, di ba, pag pumupunta yung root knot nematodes sa loob ng root, ang ginagawa na, it goes through the cell wall. So, pag matindi yung cellular structure, matindi yung cell wall, very strong and resistant, Yes. hindi sila makaka-go through. And yung defense mechanisms ng cells, they're gonna release all these enzymes para Ethylene. yes. Also, some enzymes that prevents the growth of the root knot nematodes. So, pag strong yung cells and their defense mechanisms is like powered by our technology, Atovida technology, then root knot nematodes, you have nothing to Yes. consume. Correct. Yes. And yung palay nyo, edi maganda. Mm-hmm. Kasi it doesn't only, of course, protect it from root knot nematodes, but all other pests that will be Yes. discussed later. Pag ang tanim ay malakas, Mhm. because of the technology, iba yun, ang lakas, siya mismo kaya niya, yung sinasabi mo na kaya niyang proteksyonin yung sarili niya. Yeah. Na hindi makakalapit yung mga problems Mga na yan. pests. Mm. Yun. So, And yung cellular structure na sinasabi niya, matibay. Diba? Firm. yeah. Sino naman na magkakagustong ngat-ngatin yung matigas? Kaya. Okay, So, so, nakilala natin ang root knot nematode. nematodes. Is there anything you want to add? That's it. That's it. Okay. Nakilala natin yung problema na to, dapat maiwasan natin. So, kailangan lang talaga tutok tayo. Isa pang problema. Nako, grabe to. Oo, kadalasan yan. Ayun. So, isa pang, isa pa rin sa mga kilalang sakit ng palay na kumbaga nakapaminsala ng mga palayan, lalo na dito sa bansa natin, ay yung tinatawag na tungro o rice tungro virus. So, tinatawag din itong degenerated growth or stunt disease kasi kumbaga ito yung nagpapapigil dun sa, kumbaga parang pinapapandak niya yung tanim instead na tuloy-tuloy yung pagtubo niya. So, kapag tinamaan ka ng tungro, so, ayun, parang napipigilan niya yung paghaba or pagtubo ng mga dahon. So, ang rice tungro virus na to, ang sanhido ng dalawang klase ng virus. So, merong tinatawag na bacilliform virus o tsaka spherical virus. So, ngayon, ang pinamamahayan kasi ng mga virus na to usually is yung mga infested na mga pananim or infested plants at saka yung mga pinagtabasan na, yung mga naiwan ng mga stalks after ng ani, mga stubbles, yun, dun siya nagsisimula. Oo. So kapag kumbaga dinapuan to ng green leaf hopper at nakain niya to, tapos lumipat siya sa isang healthy na palayan, so ngayon matatransmit niya yung disease. Pero ngayon dahil nga dalawang klase siya ng virus, so yung spherical virus, ang medyo danger lang dito kasi yung spherical virus, kapag nakain to ng isang green leaf hopper, hindi siya kaagad-agad nakikitaan ng symptoms. Unlike yung sa bacilliform virus. Ang spherical virus, although wala siyang masyadong symptoms sa umpisa, pero kumbaga naitatransmit niya kaagad yung virus na to. Pero pag yung bacilliform virus lang, kahit nakain siya ng green leaf hopper at nag-transfer siya sa isang malusog na tanim, hindi niya inaitatransmit. Ang mas delikado kapag napag-combine yung dalawang klase ng virus na ito, mas makikita kaagad yung symptoms. Kumbaga, ang symptoms makikita kapag kumbaga, tinamaan ka ng tungro, ay makikita mo yung discoloration sa mga dahon, o yung yellow to orange leaves, at yun, uneven yung pagtubo ng pananim, so hindi pantay-pantay. Tapos, yan, moderate to severe stunting. Although, itong mga symptoms na to, no, nakikita rin natin siya minsan dun sa ibang mga cases na, yun yan, pag nagiging
napagkakamalan siya minsan na ibang mga sakit. Kasi Oo. parang merong similarity dun sa mga symptoms kapag may mga disorder yung ating pananim. Kasi yung discoloration, usually nakita rin natin siya sa ibang mga Oo. kapag halimbawa deficient siya sa nitrogen or sa zinc, pag may mga kakulangan sa Oo. mga nutrients na kailangan or mga ibang peste. Yes. Pero madidistinguish mo siya na tungro kasi ang kumbaga susceptible ang palay kapag sa mga panahon ng early tillering. Oo, tsaka Dun. Miss Rachel, may I butt in. Yes, po. Yung sinasabi mong discoloration sa dahon na maaaring pagkamali sa iba, ang kaibahan nga lang ng tunggro, kapag tinignan mo yung dahon, yung kanyang yellow mula sa outer papasok. Yung berde naiiwan sa gitna. Yan ang kaibahan Yes. nung ng dahon na may tinamaan ng tunggro. Yun nga, ang tina-target nila kasi yung mga pausbong pa lang, yung mga young plants. Bago, So, mga oo. nasa early clearing stage, yun ang tina-target ng mga green leaf hopper na dapuan. Para yun ang kakainin nila. So, ngayon, kapag nakain yung isang healthy na plant na nagdadala ng parang kinain ng isang green leaf hopper na nagdadala ng virus na yon. So, malaking pinsala ang mangyayari. Yes. Kasi dito sa Pilipinas, na-observe na siya since 1963 pa lang. Pero kumbaga nagkaroon ng outbreak sa atin sa bansa early 1990s, specifically sa Mindanao. So yung damage na ginawa nitong tungro na ito is almost 10,000 hectares ng rice land ng Mindanao ang napinsala nitong tungro na to. So kumbaga grabe imagine na lang natin yung hirap ng mga farmers noon. Kasi kumbaga pag nangitlog kasi yung green leaf hopper, no, pag nagparami sila kasi sa isang leaf pa lang, kumbaga nangingitlog sila ng mga nasa 8 to 16 in a row. So imagine mo lang paano sila magparami. The more na mas maraming green leaf hopper yung kumakain at nagpaparami, mas madali nila maipakalat sa halayan yung virus. Kasi kumakapit dun sa kanilang bibig kapag nakakain na sila ng isang infested na palay. Yes. So, ayan ang ginagawa. Yes. Paano nila nilusutan yan? Paano na-solve po at paano natin sinosolve ngayon? Ngayon, syempre, mas mahalaga pa rin na prevention ang pinaka-practical na pamamaraan para ma-control natin yung tungro. Syempre, early detection dahil nga ito, susceptible lang palay sa early tillering stage. So, kumbaga early detection, sa mga panahon na yon, kailangan i-examine na natin yung ating rice field. So, ihanapin na natin yung presence ng mga green leaf hopper hanggat maaga pa lang para ma-prevent na sila sa pagpaparami. And then, syempre, importante rin na pumili tayo ng variety na resistant sa vector. Okay. Ayun. So, yan po yung tunggro. Napakalaking, minsan pinag-uusapan sa bukid natunggro yung aking palay Oo. Napakalaking problema niyan. Parang nakakahawa. O, puntahan natin ang next na sakit. Kilalanin po natin. Yan, yung rice black bag o sa Tagalog is atangya. So, ano ba yung atangya? Bango. Totoo yan. Na minsan, may minaligaw na atangya dito Oo. Oo, di ba? Mabango yan. Oh, mabango ito kasi yan yung pinaka-depend mechanism nila sa kanilang sarili. Ayan. Ganun ba yun? Oo, kapag alam nilang Mabaho. Na silang parang nalalagay na sila sa panganib or malapit na silang mabuksa. So, naglalabas sila ng amoy. Yung pala yun. Amoy. Babaho yan. Baho. So, kailan ba nagsimula yung atangya? Yung atangya, 1982 is nagkaroon na yan. Pero nagkaroon yan ng mas matinding pinsala noong 2017 sa bayan ng Pangasinan. Kasi halos lahat na 55 na Barangay. Hindi, 55 na ektarya Ah. halos ang nasira nitong atangya na ito at halos nga 70% ng kanilang ani is nasira. So dahil 'di ba kilala natin ang Pangasinan na isa sa ating sa halos yung kilala natin sa pinakamataas na ani. So halos mawala yung kanilang
para nakompormisa yung kanilang posisyon na yun sa isa sa pinakamataas na dahil nga dyan sa atangya. So, paano ba natin makikilala yung atangya? Yung atangya ay katulad din to ng ibang mga peste. Meron itong 3 cycle. Ang una dyan yung itlog, na kung makikita nyo sa dulo, sa dahon ng palay, ito yung halos 1 millimeter lang yung laki niya. Na umaabot siya ng 3 to 5 araw bago magpisa. Pangalawa dyan yung nimpa. Yung nimpa is umaabot naman ng 4 hanggang 5 araw ng kanilang paghuhunos. Tapos, nagiging ganap na magulang na siya pag sapit ng 25 to 30 days. Then, kapag adult na sila, yan, kasi yung atangya, 3 beses yan mga anak eh. So, halos na andun na. So, ang nakakapinsala ito sa ating mga pananim, halos buong yugto ng ating pagtatanim is nakakapinsala ito. Simula ito dun sa tillering stage natin hanggang sa magbutil. So, napipinsala nitong atangya na to. So, paano naman natin makikita or makikilala kapag inatake tayo ng atangya? Una dyan, yung bansot. Yung palay ang inaatake. Oo, yung pala, hindi tayo. Inaatake tayo ng atangya sa ating palayan. Imagine ko, lumulusog sa Actually, sa mga bahay, kasi pumupunta din yan eh. Lalo na kapag medyo madilim. tama. Makikita mo yan. Ang dami sa may ilaw kasi takot sila. So, ang gagawin mo, lalagyan mo ng tubig yung ilalim Tapat ng ng ilaw. ilawan. Tapos bababa yun doon, yung atangya. Oo, kasi kapag nasa loob ng bahay, lalo na kapag malapit ng umulan. Akala ko pagkainan na. Kasi kasama na tayo doon. Di ba? Ayun nga, so malalaman natin kapag yung ating palayan ay inatake ng atangya, unang-una naninilaw at nababansot. Then lalo na sa panahon ng pagsusuwi. Then nakikita natin na Vegetative. nagkakaroon ng kulay puti. Yung or natutuyo yung pinakaulo ng ating dahon. So nagkakaroon siya ng tinatawag na bagworm. Then yung namamatay o nagkukulay puti po yung dahon ng ating mga palayan. Oo. So, paano naman natin makukontrol to? Sa panahon ngayon, paano natin to makukontrol? Ang ginagawa ng iba, hindi sila nagtatanim ng palay nang walang kasabay. Oo, kasi kapag sila lang yung may tanim, so Sila lang ang sila pupuntahan. lang yung pupuntahan, wala eh, di ba? Tapos yung iba, ang ginagawa din, di ba, karamihan nakikita natin may mga gagamba, may ibang insekto. So, Oo. hindi dapat natin yung tanggalin sa ating Yes. palayan. Dahil para yun yung kainin ng atangya at hindi yung ating palay. Then yun, so... Pamain pala yun, ano? At saka yung katulad nung iba, dapat laging malinis yung ating palayan. Kapag katapos na tayo sa first period ng ating pagpapalay, araruhin kaagad natin, huwag nating hayaang nakatenga. Kasi doon na mamahay yung atangya. So kapag inararo natin to, aalis yun doon kasi wala na silang mapagtitirhan. Oo. Yun. So, yun yung atangya na madalas na problema sa palayan na kulay itim. Yun nga, Ayun. nabanggit ko kanina, ang pinaka-defense mechanism nito is yung naglalabas ng amoy. Baho. Kapag malapit na sila. Mabaho talaga yan. Lalo na kapag kumapit sa balat mo. Kaya pala sabi ng nanay ko, Yan. huwag mong hahawakan yan, mabaho yan. Totoo yan. Lalo sa mga probinsya, marami po niyan. Oo, atangya. Ayun. So, next. Yes. Teka po dali lang. Ayan. Maikli lang to. Stem borer. Ayan. Ang stem borer po ay dumarating at nakakapinsala po yan sa lahat ng growth stage. Mula seedling hanggang yung aanihin mo na. Ang kinakain nila, yung sa vegetative na naman to, no? Oo. Kaya dapat talagang dito babantayan. Ito talaga nila yun eh. Oo. Yung suwi na naman, kinakain yan. Ang pinupunta niya, pinapatay niya, yung mismong central tiller. Yung nasa gitna. Oo. Kapag yung, halimbawa, vegetative stage, doon. Pero kapag halimbawa, nagpunta sila ng reproductive stage, anong nangyari naman, alam mo kung inatake sila ng stem borer. Kunyari, mikot ka sa palayan mo. Alam mo, kasi namumuti yung pinakauhay. Kapag namuti yung pinakauhay, ibig sabihin niyo yung stem borer nagpunta during reproductive stage or inabutan na siya ron. Baka hindi ka nag-iikot, mula pa lang sa suwi, binanatan na niya yung central tiller, yung nasa gitna, hanggang sa reproductive, nakita mo namumuti yung uhay. Ibig sabihin, tinamaan ng stem borer yan. Plus of course, pag binuksan mo yung tangkay, kaya nga stem,
nandun yung uod. Alam nyo po, itong stem borer, ang ginagawa nito, may pakpak din yan eh. Parang, Ah. di ba yung parang, nakalimutan ko, parang kulisap na ano to, no? So, itong stem borer na to, iba-ibang kulay niyan. Sa iba-ibang lugar, may dilaw, may pink, may stripe, merong itim ang ulo, may gold, ano. So, ito, kapag dumapo yan dun sa ating palayan, ang ginagawa niya, nagbabalot siya, nagbibilot siya, parang banig, ano. Binibilot niya yung sarili niya doon sa dahon. Pagkatapos, magpapadulas siya hanggang sa loob, bibitaw siya. Imagine mo yung parang tubo, May straw. Nagpapadulas siya hanggang sa mapunta sa ibaba, sa tubig. So, naglalaro pa pala ng Yes, nagpapadulas siya. Laro pa. Oo. Pag nagpadulas na siya, punta na siya sa tubig, doon na siya kakapit. Mangingitlog siya ngayon doon. Ngayon, yung initlog niya, 7 to 10 days yan, magiging pupae yan, hanggang sa maging adult na yan uli. Pero, kapag nandun siya, yung uod niya, kapag yung uod na inilabas niya, bubutas yun sa loob ng tangkay. Kaya pag ikaw nag-ikot at binusisi mo yung palay mo, titignan mo kung may problema, may butas-butas, stem borer ang bumanat doon. So, pumapasok sila, may butas, bubutasin nila yon doon sa yung pinaka-central, yung tiller, yung suwi na gitna, papasok sila doon na sila mamamahayan kasi maging bago na silang adult, ano? So, minsan naman, pag sila ay inabutan na sila yung malaki na, dumating sila yung malaki na yung palay, doon sila sa taas bubutas, papasok hanggang sa baba. So, nakikita nyo po, ito pong life cycle ng stem borer, sa loob po ng ika nga ay 2 buwan, makakapinsala sila sa inyo. So, kailangan ay agapan nyo sila, no? Yung ginagawa ng iba, para malaman kung natamaan ng stem borer yan, ay merong mga dead tillers. Pag binunot nila yung pinakagitna, nabubunot. Sabihin madaling mahugot. Vegetative stage to. At saka yung sinabi na nating whiteheads during the reproductive stage, may do sa mga uhay, and then may mga maliliit na butas, at kapag do sa mismong stem o tangkay, binulatat mo yan, wala na yung uod, di mo na nabutan, may makikita ka rin mga pupu nila dyan, fecal matter. So, kailangan po, iwasan natin na yung naiiwan natin, pinag-iikan natin, at saka pinaggapasan, yung stubble, naiiwan natin sa palayan, tapos magpapasok tayo ng tubig, yan pala ay pinamamahayan din ng itlog ng stem borer. So, kadalasan tinitirhan niya ng mga larvae ng stem borer, may pupae na dyan, at saka kapag masyadong mataas po ang nitrogen, ang urea na nilalagay mo, gustong-gusto yan ng stem borer. Kasi maberde. So, yun po ang stem borer. Ngayon, puntahan natin ang next. Yan. Bacterial blight. Ayan, nako. Ayan na. Ito na ako. Huli na to, no? Oo. Oh, yes. Huli man, Magaling. huli pa rin. Magaling. Ayan. Oo. Ito, yun yung tinatawag nating bacterial leaf blight. O, ito yung tinatawag na BLB. Mhm. Para mas madali natin tandaan dahil Correct. ito ay dulot ng bacteria ng Xanthomas oryza, PB oryza. So, ito ay, in technical term, mas madali nating tandaan ito, XOO. Parang James Bond. Parang James Bond. XOO. Yan. Yan yung mas technical term na mas kilala na bacterial leaf blight. Ayan. So, ito pala, maraming strain. So, sa lahat ng variety ng palay, pwedeng tumama to. Mhm. So, madidetect natin to. Una, yung pinakadulo ng dahon ng palay na maninilaw yan hanggang sa gilid. So, nauna yung Maninilaw dulo. yan. Nauna yung dulo. Oo, mauna yung dulo, tapos yung Mm. gilid, tapos yan after ilang days, yung nasa gitna magiging grayish. Aha, Magiging grayish ang kulay, para nanunuyo na siya. Pag iyon ay binuksan mo, meron kayong makikita na tubig. Yun yung Oh. bacteria. Oh. So, kaya para mas madali siyang kumalat kasi kakalat yan sa pamamagitan po ng ulan or hangin. Mm-mm. Dadami yan, maaapektuhan lahat ng ating palayan. So, Yun. ayan, sa dami ng strain ng bacteria na ito,
ito yung pinakamatindi din na sakit ng palay. Ayan, yung makikita natin na brown na yan. Oo. At nagiging carrier din ito pag ang ating mga palayan ay maraming damo. Kasi nagiging carrier to, kasi yung bakteryang ito, ibig sabihin, pag nagtanim tayo, meron na yan. Ibig sabihin, meron na rin talaga Mm-mm. sa ating palayan kaagad. Mm-mm. So, bakit ba nagkakaroon tayo ng ganitong sakit? Dahil doon sa, yun sinabi na natin na masyadong matapang o maraming bakteryang present na doon sa ating palayan. Mm-mm. So, kaya dumadami yan. So, nagkakaroon tayo ng variety na medyo susceptible dito sa BLB na yan. Dapat iwasan natin yon. At minsan, nakakadulot din yung sobrang paglalagay natin ng mga abono. Mm. Specifically yung nitrogen. Tapos, kaya sa nursery, hindi sa tamang pagbunot, nagkakaroon tayo ng sugat. Kasi yung iba, magsasaka, Oo. sa sobrang haba nung palay, ginugupitan nila. Hindi nila alam, yan, nagkakaroon ng host, yung bakterya na lumilipat doon. So, pagtanim nila, nagkakaroon na kaagad ng bakteryang ito. So, yan, makikita natin sa stage pa lang ng bata pa lang ng palay, makikita na natin to. Katulad ng pagsusuwi, paglilihi, pamumulaklak, meron na kaagad. Ito, madaling tumama itong BLB na to. Mhm. And then, kailangan din natin, paano ba natin magsusolusyonan to? O kailangan din natin lagi pagbubunot ng mga damo sa ating mga palayan. So, iwasan natin yung paglalagay ng sobrang abono, yung pagkakaroon ng sugat o pagputol sa ating mga palay. Oo. Sa dahon dito, ayan, and then, ito nga yung ating technology, mas nakakatulong kasi ang ating technology para hindi maiwasan yung pagkalat ng yung mga insekto, isa rin yan din sa ating mga carrier ng itong BLB na yan. Mhm. Alam mo, Miss Ana, habang nakikinig kami sa'yo, naisip namin yung ibang mga sakit na nabanggit natin. Although ito po, mga kaibigan, ilan lang ito, napakarami pa hong sakit, di na namin makakayang i-discuss pa rito. Ang nakikita ko dyan, meron minsan conflict, ano? Katulad yung sinabi mong pagpuputol. Tama naman yon para dito sa bacterial leaf blight. Oo. Kaya lang, dito naman doon sa akin namang side na sinabi ko na stem borer, isa naman sa ipinapayo dyan ay halimbawa ng ating mga agency na kaugnay na agriculture ay pungusan yung dulo ng mga punla mula sa nursery bago ilipat sa field. Kasi meron doon minsan mga itlog na. So, para hindi na lumaganap doon sa taniman. Yes. So, meron tayo, in short, mga sistema na, at saka yung sinabi pa niyang, dapat ay, sabihin yung mga stubble, yung mga pinagikan, yes. nakakatulong yan. Pero Oo. minsan naman, pinamamahaya ng ano. Ng bacteria. Oo. So, you see, Bacteria. lumalabas na meron tayong mga sistema to prevent itong problem na ito, sakit na to at insekto. Pero minsan naman, doon sa isa, yun naman na nagiging daan para makalikha ng ganon. So, diyan, yung sinasabi mo, Miss Ana, tama yung kung may technology, naiiwasan lahat ng ito. Of course, yung sinasabi pa ni Miss Ana na yung pagpapatibay ng halaman dahil sa technology, nakakatulong ito para ika nga, kapag mataas kasi ang micropotential energy ng tanim, siya mismo naglalabas ng kanyang yung ethylene niya. Yes. Na nasa perimeter lang ang insekto, tataboy na. Yung resistant sa mga disease, nagagawa rin ng halaman kasi nakukuha niya yung sustansya. Yes. Hindi naman basta magagawa ng technology ng hindi sa tulong din ng sustansya, makukuha ng tanim mismo. So, ayan po, sa mga nabanggit namin, shinortcut na lang na po namin ito actually, dahil sa marami pa po kami nais na banggitin. Pero yung option ninyo is one, yung technology. Technology, Yeah. yes. Oo. For all diseases. Yes, and insect pests to Yes. avoid. Sa actual po yan nangyari. Yung kohol na sinasabi ninyo, actually, hindi po problema yan eh. Oo. Yes. Pwedeng pagkakitaan yan. Pero babanggitin namin yan, siguro sa mga susunod pa, itapik natin yan. Baka Coming maging soon. pera yan. Oo. Baka akala natin is peste sa atin, pero mapagkakakitaan pala natin. Ayan. Oo.
So, Miss Ana, last few message from you. Ayun, yung sa lahat-lahat, in summary po, so, kumbaga, ang pagtatanim ng palay, hindi na masyadong problema yung katulad ng mga ganitong problema, yung ating mga na-encounter na sakit sa palay. Basta maganda yung pag-aabono, maganda yung land preparation, tamang variety, tamang panahon ng paglalagay ng abono, at nare-recommend rin po natin na talagang lalagyan natin ng technology para maiwasan yung mga gantong mga sakit. And then as makaani tayo ng maganda, dahil itong mga sakit na to almost 60 to 70% talagang nauubusan na ng yun yung less sa ating production, yung yield natin. So, hindi namang masama para itry natin yung ganitong pamamaraan at sa bagong teknolohiyang ating gagamitin. Correct. Miss Rachel? Yes po. Ayan, so, kailangan, yun nga, at magkaroon tayo ng sapat na kaalaman, lalo na kung bago pa lang natin papasukan yung pagpapalayan. And then, na-discuss na nga natin yung mga ibang mga kinakailangan. So, tandaan na lang natin, syempre, yung kung ano yung mga importanteng kinakailangan ng ating tanim para sa isang masaganang ani. So, yung sapat na patubig, yung mga nutrients, abono, yung proper sunlight na kinakailangan. Syempre, yung mga ibang mga sitwasyon, katulad ng mga bagyo or mga kung ano mang pwedeng sumalanta sa na hindi maiwasan. So maganda na mabigyan natin kaagad sa simula pa lang ng ng pundasyon yung ating mga tanim, mabigyan natin ng protection sa pamamagitan ng paggamit ng makabagong technology. Yun nga. At the same time, yun nga, mag-ingat pa rin tayo syempre kahit na may mga available sources tayong makukuha, mga abono, kung ano mga kinakailangan. Pero dapat alamin natin kung ano lang yung sapat na kailangan nating ilagay. Kasi syempre kapag kung ano man yung sobra, nakakasama din. Lalo na yung paggamit natin ng mga pesticides, syempre mag-ingat tayo lalo na sa mga stages na sensitive ang ating mga palayan. Kasi makakasira yun sa ating pag-ani, lalo na kapag nagkaroon ng mga chemical ang ating mga pananim. So, yun nga, matutulungan tayo ngayon ng technology para ma-flash out or maalis yung mga kung ano man yung mga harmful compounds na mailalagay natin sa ating tanim. Yes, so kumbaga hindi po namin iniaalis sa inyo. Gumamit kayo ng mga nakasanayan natin mga inorganic fertilizer. Yung iba talagang hindi makapagpalaya ng hindi gumagamit ng mga gamot. Ngayon, ang kagandahan naman ngayon, kung sakali man po, no, na gano'n ang inyong mga sistema, meron tayong teknolohiya na sinasabi namin sa inyo na makakatulong para yung aanihin nyo, lalabas pa rin pong safe, ligtas kainin. Yung mga pumasok na mga chemical, pumasok na mga residues ng kung anong masasamang bagay na makasama sa tao, ay hindi na po mananatili sa ating tanim, sa ating butil na anihin. Mapa-flush out yun, yung sinasabi ni Rachel. Kaya po kung may technology po tayo sa ating pagpapalayan, makakaasa kayo, protected ang inyong palay, protected ang taong kakain ng palay, ng binhi, ng butil, bigas. At saka, magaan ang pagpapalayan kasi less ang problema. So, kung may tanong kayo about that, pwede po kayong mag-inquire po dito sa ating office. Yes, pwede po kayong tumawag sa 0917-540-8887, 0939-917-2858, o kaya naman po sa landline 88423003. So, may mga nagtatanong actually kung paano maiwasan yung mga black bugs and nematodes. And there are different solutions to each disease, but we can definitely and genuinely suggest you use technology. Kasi it doesn't only protect from one disease, but all. And it does wonders to the cellular level, to the subatomic, the subatomic level. And if you want proof of that, there are many people who use technology. Sa palayan. Yes. If you want to watch din, merong YouTube, youtube.com/atovinanotechnology. Meron po diyang mga videos that you can watch that can help you in your palay journey. Yes. Kami po mismo may palayan kaya alam po natin yan. Yeah. Ano? So, ang aanihin, ang dami ng aanihin, resulta po yan ng interaction with environmental factors, with soil condition, with water and nutrients na binibigay natin, and yung teknolohiya na nakakatulong para mismong yung tanim mo lumakas at tumibay at kaya niyang i-repel lahat ng sakit at mga insekto nito.
So mula po dyan, kung ano man ang inyong tanong, sasagutin pa rin natin yan even after our streaming. Salamat po ng marami sa Thank inyong you. panonood. Yes, hanggang sa susunod na Saturday, always remember, Team Matobe will continue to educate Share! And inspire others! Bye-bye! Thank you! Bye! Noon ay mahirap mag-alaga at kumita. Ubus pa ang oras sa maghapong paggawa. Alagang hayop at pananim, pilit na pinararami kahit madalas malugi. Kunwari ayos lang. Ang masaklap lang pare ko sa buhay na ito, hindi na nga kumikita, ibig pang ipasara. Kami mabaho raw, maingay at malangaw, sumbong ng kapitbahay na nagtungo sa barangay. Dahil kailang kumain itong aking pamilya, hindi sumuko, hindi nanghina ang loob. Determinadong ituloy, nasimulang kabuhayan, humanap ng solusyon, siguradong mayroon. Tanong dito, tanong noon, ako'y hilong talilong na. Pati internet pinagod sa katatanong, hanggang sa matuntun mga nagsiyasenso. Tanong ko sa kanila, paanong ginawa nyo? Oh, oh. Atobi, Atobi Technology, 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 Atobi, Atobi Technology. Ngayon ay totoong kumikita